You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Tunay nga po na napakaganda ng umaga na ibinigay at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At tayo po ay nagsama-sama. Pero bang batiin na katabi mo, sabihin mo, isang mapagpalang umaga! Grabe, no? To God be the glory. Salamat po sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, minsan tayo gamitin po ng Lord para po tayo po ay makinig ng kanyang mga salita. Amen. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Handa na ba ang book note, ang ballpen, ang Bible? Amen. Sa umaga pong ito, patuloy nga po na meron tayong pag-uusapan na isang bagay po na nililit ng Holy Spirit sa atin sa panahong ito because this is so urgent and important ng lahat ng mga mananampalataya sa panahong ito ay magkaroon ng ganitong bagay o magkaroon ng ganitong klaseng urgency, isang bagay o isang feelings or na pag-prepared, pagiging ready at pagiging handa. Because we understand, mga kapatid, our time is running out. Amen. And kung makikita natin ang mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi around the world, maraming chaos, persecuted country, mga mananampalataya, lahat ng iba't ibang klase, kung makikita nyo sa social media, iba't ibang klase na nangyayari sa mundong ito. And at this moment, in this morning, rather, ito yung nililid ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Bilang ikaw na sinasabi mong ikaw ay isang mananampalataya, and you are saying that you are a believer of Christ, you are a followers of Christ. Amen po? Because there is something in our life na para bang kampante ang bawat isa sa atin. Kampante sa kung ano yung nangyayari sa buhay natin because we have wealth, because we have money, because we, to the point na nandun ka sa mountain top, na meron kang success, something na nagiging complacent o tinatawag natin pagiging kampante sa panahong ito. And this is a wake-up call to every one of us. So this morning, before tayo dumako sa message ng Lord, let us pray. Let us bow our head, close our eyes, and let us pray to the Lord. Lord, thank you for this wonderful morning that you've given to us. Salamat, Lord, sa bawat isa ng mga mananampalataya sa panahong ito. Lord, wasakin mo po ang espiritu ng heaviness, dryness, pride sa oras na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na magkaroon ng mababang loob, handang makinig, handang sumunod, at handang magpatuwid, Panginoon, para sa iyo. Lord, anuman po, kung ano ang klase mo, Banal na Espiritu, na pagdaloy sa salita mo, let it be so. Mangyari ang kalooban mo sa oras na ito, O Diyos. Hindi ang kalooban namin, hindi sa kung paano kami kagaling magsalita, hindi sa kung paano kagaling kami makinig, kundi, O Diyos, ito'y tumimo, magrema sa puso ng bawat isa ng mga mananampalataya na nandirito, O Diyos, sa lugar at sa dakong ito. Lord, itinitiwala ko rin po ang aking sarili, Panginoon. Itago mo lamang po ako sa iyong banal na likuran. Ikaw ang mahayag, ikaw ang mataas, ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati sa umagang ito at sa buong araw at buhay ng aming buhay, Lord. Maraming salamat po. We give you the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tulad nga po na sinabi natin kanina, before tayo nag-start sa prayer, ito yung tinatawag na urgent message sa bawat isa ng mga mananampalataya. Hindi para takutin ka, hindi para basta bigyan ka lang ng kind of emotion na makondemn ka. Ang message ng Panginoon hindi para i-condemn ka. Because this message right now, sasabihin ko po sa inyo, maaga pa lang, there is something na may magbi-break sa buhay mo. There is something na masasaktan ka sa salita ng Panginoon sa oras na ito. But I know ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Something na we need to understand, ang katotohanan masakit.
lahat ng katotohanan, hindi lagi yan maganda sa pandinig. But you need to understand that the truth always set us free. Hindi natin kailangan ng kasinungalingan, hindi natin kailangan bigyan ng biro, o hindi natin kailangan i-sugarcoat ang salita ng Panginoon. We need to understand, if we speak the word of God, we need to tell the truth. Even if it is offensive and hurt to someone. Kaya sa umagang ito po yung gustong sabihin ng Panginoon. This message right now, ang title po nun, please, paano po? Yun. Keep on watching. Sabi mo sa talo, keep on watching. Keep on watching. There's something in our life na para bang bilang estudyante, bilang magulang, nakakalimutan na natin yung tinatawag na maging mapagmasid. Sa isang magulang, kapag ang anak nila ay napapariwara, or sa mga magulang po, tasa kami ng mga magulang, hindi naman sasabing mapariwara, pero merong tinatawag na pag-review, pagkukorek ang isang magulang kapag nakikita nila ang anak na nahihiwalay na sa kung ano yung tamang landas. Tama po? Amen. Na para bang ginigising nila yung natutulog na kaluluwa ng isang bata o ng kabataan na mali ang ginagawa mo. Hindi yan tama. Anong oras ka na umuwi? Bakit hating gabi ka na? Di ba, alas 7 lang ang uwi ninyo. Bakit naging alas 10 ka nang umuwi? So something na meron pinapakita ang Panginoon sa oras na ito, that we need to understand that we need to be keep on watching. Maging mapagmasid. Sabihin mo sa katabi mo, maging mapagmasid. Kasi tulad nga po na sinasabi ng Lord sa oras na ito, if we see the world, ay kita natin ang mundo, maraming kaguluhan. Hindi lamang sa Pilipinas, maraming pinapatay, marami ang niyuyurakan ng pagkatao, sinisira, pinepersecute ng mga mananampalataya sa Africa. Nababalitaan niyo po ba sa social media? Kapag nanonood tayo, nag-scroll tayo sa social media, hindi imposible na hindi natin nakikita po yun. Tama ba? Lalo sa mga kabataan, imposible hindi kayo nag-Facebook. Amen? Pero ano ba yung gustong sabihin ng Panginoon sa oras na ito? Whatever the chaos na nangyayari sa mundong ito, we need to keep on watching. Laging mapagmasid, laging maging handa, laging maging prepared sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Mababasa po natin dyan. Sige, kuya. Yun. In Matthew 24, verse 42 to 44, sinabi ng Panginoon dyan, before natin yan basahin, dyan po ay tinuturo ng Panginoon sa mga disciple niya ang pagbabalik niya. And we need to understand, sinabi nga po kanina, our time is running out. Hindi ito pananakot mga kapatid, na kapag may ganitong mga message, parang, pananakot lang yan. Ay ano yan, matagal pa yan mangyayari. Ay hindi pa yan mangyayari ngayon. Pero we need to understand na sinasabi ng Lord sa message niya, before niya sabihin yan, ay pine-prepare niya ang mga disciple sa muli niyang pagbabalik. And then ang mga disciple nagkaroon ng katanungan, kailan babalik? Minsan ba nagkaroon ka nilang tanong dyan, kailan ba babalik ang Lord? Nagkaroon ka na po ba ng tanong na ganyan? And if we see the social media, marami ang kumakalat na kasinungalingan na sinasabi, dito pupunta ang Panginoon, ganitong panahon, ganitong taon, ganitong oras pupunta ang Panginoon. Pero dapat po nating makita, walang sinabi ang Panginoon kung ano ang eksaktong araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Kaya kung ano man yung marinig nyo na ganitong oras pupunta ang Lord, lahat sila'y sinungaling. There are false teachers, there are false prophets. Walang sinabi ang Panginoon kung kailan siya babalik ng anong eksaktong oras, araw. Hindi pwedeng sabihin ng tao na naginip ako, na sinabi ng Panginoon na ganito ang oras ng kanyang pagbabalik. No. Yun ay kasinungalingan. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:42 to 44 para masagot yung katanungan ng lahat ng nasa mundo. Lahat tayo ng mga mananampalataya. Kailan ba darating ang Panginoon? Sinabi niya dyan, Matthew 24 po, sabi niya dyan. Kalang ba? But concerning the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father's only.
Ibig sabihin, walang nakakaalam. Ni isa sa mga tao, ni ang mga anghel, ni kahit ang anak, kundi ang Ama lang ang nakakaalam ng muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya sinabi niya dito, verse 42, so keep on watching. Because you don't know on what the day your Lord is coming. Something na may sinasabi ang Panginoon sa bawat mga mananampalataya, hindi lang noong panahon, kundi ngayon, ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakikinig, hindi ko kinakausap yung mga nasa labas. Ang kinakausap ng Panginoon ngayon, ikaw na naririto. Ikaw na naghanda, nag-prepare, willing na pumunta sa oras na ito sa Sunday service. Keep on watching. Kasi darating ang Panginoon sa panahong hindi natin inaasahan. Hindi ito pananakot, mga kapatid. Ito'y isang pagpapaalala na dapat maging handa ang isang mananampalataya na kapag nagkaroon ng pagkakataon, bumalik man ang Panginoon sa oras na ito mismo, mamaya, bukas sa susunod pang panahon, we are prepared. Amen. But there is something na nangyayari ngayon sa mga mananampalataya. We live like I am a Christian. We claim that I am a disciple of Christ. Ang mananampalataya naman ako, may takot naman ako sa Panginoon. But the truth is, malayo sa kung ano ang pinoproklima ng labi sa isinasabuhay ng buhay. Come on. There is a huge difference that we claim that we are Christian and we live to be a Christian. Iba yung basta sinabi mo lang, ako ay Kristiyano, ako ay mananampalataya. Lahat tayo pwedeng mag-claim. Kahit yung mga false prophet, kahit yung mga nasa labas, sasabihin nila, they have relationship to Jesus. Meron kaming relasyon sa Panginoon, hindi mo kami pwedeng husgahan. But the truth is, makikita yun sa bunga. Come on. Hindi basta-basta claim lang. Ang Christianity, ang being disciple, hindi lang ito basta pag-claim that I am a Christian because I lift my hands on Sunday service, kumakanta naman ako, nagpipray naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, nasimba naman ako kada Sunday, I am a Christian. And that is a religious activity, kung titingnan natin. Tradition. But being a Christian is merong pagtatransform ng buhay. Christianity is not a religion. Christianity is a relationship sa Panginoon na merong nababago na buhay. Amen? Tahimik ka? Amen? Kaya sabi ng Lord, so keep on watching because you don't know on what day your Lord is coming. But be sure of this, if the owner of the house had known when during the night the thief would coming, he would have stayed awake and not allow this house to be broken into. Ipinakita dito ng Panginoon, inalintulad niya ang kanyang sarili na parang isang magnanakaw. Kailan ba dumarating ang magnanakaw, mga kapatid? Sa panahon hindi natin ding inaasahan. Meron bang magnanakaw na nagpapaalam, teka lang, boss, ma'am, mamaya bang alas 10 pwede ba kayong nakawan? Wala namang ganon. Di ba? Kalokohan yon. Di ba? Wala namang ganong tao na magnanakaw, na magpapaalam na pwede ba kami magnakaw sa inyo mamaya? Ito lang nanakawin namin, hindi yon. Wala naman pong ganon, di ba? So ganon din ang sinasabi ng Panginoon. Tulad ng isang magnanakaw, siya'y babalik ng panahong hindi natin inaasahan. At sa pagkakataong yon, ang tanong lagi, handa ka ba? Are you prepared? Are you ready? Amen? Amen. Yun ang laging tanong natin. Bakit? Kasi tayo po, bilang isang mga tao, ito yan, to be honest, ito totoo. Namumuhay tayo na ang lagi lang, ang limitasyon lang ng isipan natin kung ano yung mangyayari sa araw natin ngayon. Hindi natin iniisip kung ano yung mangyayari para sa panghabang buhay. Ang lagi natin gusto, happiness. Tama? Ang gusto, syempre, lahat naman, sino gusto ng sorrow, suffering. Pero kailangan talaga maranasan ng suffering. Pero lahat ng tao, siguro mas malaking porsyento ng tao, laging gusto happiness. Kaya pag gusto ng tao ang happiness, ang laging gusto lang nila kung ano yung nangyayari ngayon. The happening. Pero hindi natin iniisip kung ano yung mangyayari sa eternal. Lagi nating, ito na lang kung paano ka nagdidesisyon sa araw-araw.
kung paano ka nagsasalita, kung paano ka namumuhay. Doon mo na ipapakita kung gaano ka ba ka-prepared para sa eternal life. Come on. Amen? Kung paano ka nagdidesisyon, kung paano ka namumuhay, doon na ipapakita kung gaano ka nga ba ka-prepared sa eternal life. Amen? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, keep on watch. Hindi lang ito basta physical na pagbabantay. Ito ay spiritual vigilance. Na kumbaga yung pagiging vigilante natin, yung vigilance na meron tayo sa Panginoon, ay hindi para mag-cause ng takot, hindi mag-cause ng anxiety sa atin, kundi tayo ay maging handa, vigilant, na merong pag-asa na babalik ang ating Panginoon. Na meron tayong kagalakan. Dapat pag pinag-uusapan kasi po ang pagbabalik ng Panginoon, alam niyo ang mananampalataya, hindi natatakot, kundi prepared at magalak na sasalubong sa Panginoon. Kasi pag pinag-uusapan itong mga ganitong message, especially sa mga ganitong end times, the Lord is coming, second coming, the persecution of believers of Christ, minsan iniiwasan natin yung mga ganitong message. Why? Kasi ayaw nating pakinggan. Ayaw natin na para bang iniisip natin, matagal pang mangyayari ang mga bagay na to. Pero no one knows. Amen. No one knows. Kaya sabi niya, so you too must be ready because the Son of Man will come an hour that you are not expecting. So sabi niyan, all the believers, regardless of what their station and season in life, we need to be watchful. Ano man yung season ng life mo, nakakaranas ka man ngayon ng suffering, nakakaranas ka man ngayon ng joy, namumuhay ka man ngayon sa wealth, o minsan nakakaranas ka ng kahirapan, meron ka mang sakit at karamdaman, whatever the seasons of your life, we need to be watchful. Walang exemption dito, walang exempted dito. Walang exempted sa bagay nito. Hindi natin pwedeng sabihin, bata pa naman kasi ako, okay pa akong gawin ang gusto ko, malakas pa ako. Hindi pwedeng sabihin ng mga magulang na, bata pa rin naman ako, hindi pa naman ako masyadong napapagod. Walang exempted sa pagiging watchful. Kasi pag hindi ka naging watchful, tulad ng mga nasa kalsada, amen, may mga sign. Amen po ba? Sa kalsada, hindi pwedeng mawalan ng sign. Hindi man po ako nagdadrive, pero alam ko na may mga sign kapag napunta ka o nagbiyahe ka. May mga sign na huwag kang dadaan dito, huwag mong pupuntahan to, yung tao dito yung huwag mo siyang dadaanan kasi mabako o di ka sira yung daanan na yon. Pag hindi natin pinansin, we are not watchful, maaari tayong malaglag. Amen. Maaari tayong mahulog. Maaari din tayong masaktan. Maaari din tayong masira. Ganon din sa spiritual life. May mga warning, may mga sign na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And if we are not watchful enough para makita yung sign and warning ng Panginoon bago mo puntahan yung dadaanan mo, ganon din tulad ng isang tao na naaksidente. Ganon ang mangyayari, critical ang ating spiritual na buhay. Amen. Nakikita niyo po kung ano ang explanation ng Lord sa oras na ito? Kasi napakahalaga sa Panginoon. Precious ka sa Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng ating ulo, kaya kung bakit lamang tayo napapahamak. Minsan sinisisi natin ang Panginoon sa kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Lord, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Hindi mo muna tinanong ano ba yung ginawa mong desisyon sa buhay mo. Nagkonsulta ka muna ba sa Panginoon o hindi? Amen. Minsan pag nagkaroon na ng suffering, nagkaroon na ng situation na dumating na yung point na eto na yung resulta ng ginawa mo, isinisisi mo na sa Panginoon. Come on? Amen. Hindi mo man sabihin pero iniisip mo. Ayoko na magsimbaw, ganun din na naman pala. Ayoko na manalangin, ganun din naman pala. Pero to be honest, yung desisyon ba na pinili mo, tinanong mo muna sa Panginoon, ikinonsulta mo muna ba sa Panginoon? Ganon din talaga, na may mga warning na ang Lord sa'yo. Pero hindi lang natin pinapansin. Hindi lang tayo alerto. Hindi lang tayo mapagmasid. Because we are living in complacency. Lagi lang tayong panatag at pakampante sa kung ano tayo ngayon. Nakakala mo matibay ka ng mananampalataya.
kaya hindi ka na magpipray? Matibay naman ako mananampalataya. I am a leader. Hindi na ako magpipray. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Nakikinig naman ako Sunday service ng message. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Every Monday to Saturday. Hindi naman ako kailangan magpunta ng church. Kilala naman ng Lord ang puso ko. Alam naman ng Lord ang puso. Yes, alam ng Lord. Alam ng Panginoon na wicked ang puso ng tao. Amen. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng urgency na maging mapagmasid. Keep on watching sa gustong sabihin ng Panginoon. And next, praise God. Sige kuya. Sabi pa dyan sa Matthew 24 verse 12 to 14. Ito yung nangyayari nun eh. Ito yung nangyayari ngayon. Kung papansin ninyo, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Batid na ng Panginoon sa mga huling panahon, tulad na nangyayari sa panahon natin ngayon, lumalaganap ang kasamaan. Amen. Kaya makikita ninyo, yung mga nangyayari ngayon, na-prophesy na siya ng Panginoon noon pa man. At nangyayari pa lang ngayon hanggang ngayon. Kaya ang lahat ng mga tao o lahat halos ng tao ngayon nanlalamig ang pag-ibig sa Panginoon. Na parang kung may Diyos, bakit ganyan? Kung may Diyos, bakit may kasamaan? Kung may Diyos, bakit nangyari to sa akin? Kung may Diyos, bakit, puro bakit? Kaya to the point na nanlamig na ang pag-ibig natin sa Panginoon. To the point na yung dati kang devoted, on fire, all out sa Panginoon, ngayon ay nanlalamig na. Yung dating on fire, na kada Sunday, maaga kang gigising, na on fire, nagigising ka, na mananalangin, na uunahin mo ang Panginoon, ngayon, nanlalamig na. And ikaw, kung ikaw yon, hindi ka kinokondemn ng Panginoon. Amen. God loves you, and you need to repent. Yung dating on fire, yung dating gustong magpagamit sa Panginoon, yung dating gusto na mamuhay sa kabanalan ngayon, namumuhay na sa kasalanan, we need to repent. Amen. Because sasabi ng Panginoon, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid, sa panahong ito, hindi na dapat manlamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ito ang panahon para maging on fire ka sa Lord. Hindi to para basta motivation lang sa'yo. Hindi lang to basta para encourage sa'yo. It is a command to the Lord that we need to be guard. We need to be prepared. We need to be on fire. Amen. Sabi mo sa atin mo, on fire. On fire. Tigilan na natin yung pagiging lukewarm, na para bang ang pananampalataya natin ay nakaasa lamang sa pagpapala. Tigilan natin yung pananampalataya na bang mananampalataya lang tayo sa Panginoon kapag ginawa lang ng Panginoon ang bagay nito, at kapag hindi ginawa ng Lord, hindi na rin tayo maniniwala. We need to stand firm in our faith. Amen. With truth and clarity. Na ang pananampalataya na meron tayo nakaangkla lamang kay Kristo. Hindi dahil lamang sa kung ano yung kaya niyang gawin, dahil sa kung sino siya sa iyo. Amen. That is faith. Amen. Amen. Kaya hindi dapat manlamig ang pag-ibig mo kay Kristo. Na para bang napaka-arugante natin. Na para bang napakayabang natin. We are so self-righteous and we are so prideful sa harapan ng Panginoon. Na para bang, basta, di ko gagawin to sa Panginoon. Na para bang utang na loob pa ng Panginoon na magsumamba ka sa Kanya. Parang utang na loob pa ng Panginoon na manalangin ka. Pero to be honest, hindi naman kailangan talaga ng Panginoon ng pagsamba mo. Ginagawa natin ng pagsamba dahil ito ang marapat sa Kanya. Amen. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ng pagsamba na pagkukunwari. Amen. I said it. Hindi kailangan ng Diyos ng pagsamba na may pagkukunwari. Hindi niya gusto na ang pagsamba ng tao ay galing lamang sa mga labi, ngunit layo ang puso sa Panginoon.
dahil sa panlalamig ng ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, sabi diyan, ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita. Ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. Mahahayag ang katotohanan. Ayaw man natin sa hindi, masakit man o hindi ang katotohanan, mahahayag ang mabuting balita sa buong mundo at doon darating ang wakas. Sabi pa diyan, in Matthew 24, di ba sabi doon, stay awake. Sige po. Ang Greek word ng awake or keep on watching, balik ako yan. Yan. Is to stay awake or Gregorio sa Greek word. O stay awake, keep awake, and be vigilant. It comes from a root meaning to be fully alert. It means continuous action. Hindi lang ito one-time event. Hindi lang ito isang araw. Na pagkatapos mong marinig ngayong salita ng Panginoon about sa keep on watching, ngayong araw, okay, magiging alerto ako. And the next day, wala na ulit. Parang wala na ulit na pakinggan. Hindi po ganon. Ang pagiging alerto o tinatawag na watchful is a continuous action. Not one-time alertness, but a lifestyle of vigilance. Pag sinabing lifestyle, mga kapatid, ito'y pinapamuhay. Ang pagiging vigilante, ang pagiging watchful, ang pagiging alerto, hindi lang to one-time event. Hindi lang to basta narinig mo lang ng Sunday. Ngayong araw na to, tsaka ka lang magiging alerto. And then next, and a few days, next day, next month, next years, balik ka ulit sa kung ano yung ginagawa mong kasalanan. No. We need to become vigilant. Amen. Lifestyle, being vigilant. Alertness, continuous in action. So, maintain spiritual consciousness. So, sabi diyan, kung nakikita natin kung may unwatched house get broken into, kung merong isang bahay na hindi naging handa sa pagbabalik ng isang magnanakaw, ganun din ang puso ng isang tao. Kapag hindi ka bakod ng banal na dugo ng Panginoon, hindi ka bakod sa salita ng Lord, because you are so tamad na magbasa ng salita ng Panginoon, kaya hindi guided ang puso mo sa salita ng Lord. Ano ba ang nakakatakot o mga kapatid? Ito yung nakakalungkot. Marami sa atin na tinatawag natin sarili nating mananampalataya, pero ayaw natin magbasa ng Bible. Come on. Tamad na tamad tayo magbasa ng Bible. Kaya anong mangyayari? Kapag may opinion ng tao, mas pinapakinggan mo ang opinion ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. Amen. Mas meron kang pakialam sa opinion ng tao kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Na kapag sinabi ng Panginoon, mamuhay sa kabanalan, dahil merong tao na nagsabi na ganito dapat mamuhay, sasabihin natin, napaka-judgmental naman yan. Napaka-judgmental. Over the top naman yung mga taong yan. Kala mo banal-banalan. But to be serious, you are just lukewarm. Hindi sila just parang judgmental. Kapag sinabi na ang immoralidad ay dapat wakasan, ang pakikipagtalik sa kapwa-kasarian di dapat ginagawa, ang pakikipagtalik ng hindi mag-asawa ay hindi ginagawa, sasabihin ng iba, you are so judgmental. Come on. Amen. But to be honest, the Word of God says, hindi marapat gawin ng isang tao ang pakikipagtalik nung wala covenant. It means marriage. Amen. Bago ba sa pandinig? Hindi bago pa sa pandinig, mga kapatid. Hindi lang natin binabasa ang salita ng Panginoon. That's why we are so ignorant to the Word of God. Amen. Kaya mas mahilig tayo makinig sa opinion ng tao. Na kahit baluktot, okay lang, kasi doon ako komportable. Masakit. Pero ito ang katotohanan, na mas mahilig tayong makinig sa opinion ng tao, mas nililift up natin yung mga motivational speaker, yung mga sinasabi ng tao, kasi comfortable tayo doon. Pero yung truth, yung Word of God, binabaliwala natin, na parang isang basura. Wala tayong pakialam, parang walang silbi sa atin, kasi ayaw mo ng katotohanan, ayaw mo ng truth, pero gusto mo ng salvation. Pero gusto natin ng eternal life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya napakahalaga
ng isang mananampalataya na magbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi para lang ma-inform ka, para ma-transform ka nito. Amen. Kaya pagbasa ng salita ng Panginoon, lagi natin itong i-remind dito sa church. Kasi huwag lang kayong komportable sa kung ano lang yung sinasabi namin na tumatayo dito. Huwag lang kayo basta panatag lang sa kung ano lang yung narinig nyo sa mga social media ng mga message. You need to become prepared and alert. So pag sinabing alerto, dapat ikaw mismo nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Personally. Baka kasi mamaya dumating yung point na akala mo ligtas tayo, na akala mo handa ka na, pero hindi pa pala. Amen. Kasi nga, to be honest, mas mahilig lang tayong makinig sa opinion ng tao. Mas sinasamba natin yung sinasabi lang ng tao kaysa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen? So you need to keep on watching. Guard your heart. Kaya sabi ng message ng Lord guard your heart. Yung mga tao, ang sinasabi ng mga tao, sundin mo ang laman ng iyong puso. Magandang pakinggan, di ba? Magandang pakinggan. Sundin mo ang laman ng iyong puso. Kung saan ka masaya, doon ka. Basta wala kang tinatapakang tao. Narinig niyo ba yan? Pero to be honest, yung puso natin ay wicked. Alam ng Lord ang puso natin. Walang maitatago sa Panginoon. Magpakitang tao man tayo sa harapan ng maraming tao. Hindi tayo pwedeng magpakitang tao sa harapan ng Diyos. Amen. God knows our heart is wicked. Amen. God knows that there is a pride in your heart. God knows that there is jealousy in your heart. God knows that there is insecurity in your heart. God knows that there is something hidden sin in your life. Amen. Walang hindi nakikita ang Panginoon, mga kapatid. Na parang akala mo dahil nakatago ka sa kwarto, matay ang ilaw, wala nakakakita sa'yo. Nakikita ka ng Panginoon. Kaya we need to guard our heart. Amen. Like what the Word of God says, we need to guard our heart. Because our heart is deceit. Our heart is deceit. Kaya yung opinion ng mga tao na makinig ka sa kung ano laman ng puso mo, that is lie. Yan ay kasalingalingan ng kaaway. Na you live in your own truth. Walang ibang katotohanan maliban kay Kristo. Live in your own ways. YOLO. Come on. Na para mabuhay ka, na masaya hanggat gusto mo. Basta, yun nga, wala kang tinatapakan tao. Wala kang tinatapakan tao, pero tinatapakan mo rin ang sarili mo. Sa pamamaraan na namumuhay ka sa pagkakasala. Nakakala mo okay lang, pero hindi pala. Yung isa yung mga bagay na minsan yung bagay lang na hindi natin kontrolado, minsan yung pag-iisip. Yung laman ng isipan mo, nagkakasala na. Yung something lang na may makakita ka lang ng isang babae, iba na agad yung paningin mo, nagkakasala ka. Yung makita mo lang yung isang tao, kahit ano namang ginagawa sa'yo, pero asar na asar ka, nagkakasala ka. May mga bagay ka lang nababanggit na salita, nagkakasala ka. Lahat ng bagay na may pagkakasala sa Panginoon. Kaya hindi natin dapat magtiwala tayo sa puso natin. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi sa emosyon mo, hindi sa feelings mo, hindi sa laman ng puso mo. Amen. Because we need to understand our heart is wicked. Amen. Kailangan lang talaga ng banal na dugo ng Panginoon para tumalinis. Ang sabi pa dyan, sige po. Sa Daniel 10-13, tulad na sinasabi doon, marami ang dadalisay nagpapatunay ang malinis na kalooban, ngunit magpapakasama pa ang masasama, at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marunong. Ngayon, nakikita natin, ang kabanalan ay pinagtatawanan, ang kasalanan ay pinagmamalaki. Napapansin niyo ba ngayon? Mga kapatid, na ang kabanalan ay pinagtatawanan na ngayon. Na kapag nag-pray ka, nakakatawa na, napaka-KJ mo naman. Nagbabasa ka ng Bible, napaka-OA mo naman. Pero kapag gumagawa ka ng mga bagay na makasanlibutan, pinagmamalaki na. Ganito na ang mundo ngayon, sa panahon natin ngayon. Tunay at tapat ang salita ng Panginoon. Nangyayari nga sa panahon na to, na ang kabanalan ay pinagtatawanan na at ang kasinungalingan, ang kasalanan ay ipinagmamalaki pa.
Kaya nga meron silang tinatawag na Pride Month. Ang pagiging hambog, ang pagiging pride, hindi yan dapat isineselebrate. Dapat yan ay hinihingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Come on. I don't care kung akala ninyo I am so judgmental on something, but this is the truth. Amen. Hindi kailangan ipagmalaki ang pride. Kailangan i-repent sa Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Gising pa ba? Lilipas ang 1,290 na araw mula sa panahon na papatigilan ng araw-araw na pag-aandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Mapapalad ang manatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 na araw. Sabi ni Yahweh kay Daniel, maging tapat ka nawa hanggang wakas. At yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Maging tapat ka nawa, sabi ng Panginoon sa iyo. Listen. Be careful. Sabi ng Panginoon, tulad ng kay Daniel, maging tapat ka nawa hanggang wakas. Amen. Ang pagiging tapat, ang laging hangad lang ng Panginoon sa atin. Amen. Yung talent na meron ka, yung dunong na meron ka, lahat naman yung galing sa Panginoon, mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon, to be honest. Theologically, we are all sinners. Amen. Yung akala mo magaling ka, mahusay ka, hindi natin ito kaya pagmalaki sa Panginoon. Lahat lang yan ay galing sa Kanya. Ang gusto lang naman lang lagi niya sa atin, maging tapat ka. Pero napakahirap sa atin bilang isang tao na maging tapat sa Panginoon. Na para bang isang mag-asawa na nangalo niya, ganon din tayo sa Panginoon. Galit na galit tayo sa mga kabit. Tama ba? Pero hindi tayo galit sa ating mga sarili. Na ang ating relasyon sa Panginoon, kumakabit tayo sa kasalanan. Come on. Amen. Galit na galit tayo sa kabit, literally, physically. Siyempre, nakakaasar talaga kung titingnan mo na may mag-asawang maayos ang relasyon, merong isang tao na babalik at pupunta, o di kayong ex, nakikipagbalikan, kakalimutan yung asawa, iwan ng anak, di ba nakakagalit? Ba't tayo sa Panginoon? Yung relasyon natin sa Panginoon. Na para bang hinahayaan natin na mangalo niya tayo sa sarili nating buhay, na mas pinipili natin ang kasalanan kaysa sa Panginoon. Hindi ba natin napapansin at nakikita na nangangalo niya rin tayo sa ganitong pamamaraan? Nakala natin wala lang, kasi hindi nga tayo mapagmasid. Kaya sabi ng Panginoon, maging tapat kanawa hanggang wakas. Yan lang ang tanging nais ng Panginoon sa iyo. Ulitin ko, hindi ninanais ng Panginoon yung bagay na meron ka ngayon. Yung sasakyan mo, yung bahay mo, yung pera mo. Hindi kailangan niya ng Panginoon. Amen. Galing lahat yan sa Kanya. Ang kailangan lang niya ay maging tapat ka hanggang wakas. Na yung devotion mo sa Panginoon mananatili. Yung pag-ibig mo sa Panginoon mananatili. Yung love mo sa Panginoon mananatili. Amen. Na kahit dumating man ang unos, suffering, persecution, trials, temptation, mag-i-stand ka sa truth, mananatili kang nakapokus, nakafix ang eyes mo sa Panginoong Jesus. Amen. That is the word of God. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon para magturo sa bawat isa sa atin na minsan na akala natin ay matuwid ang ating dinadaanan, ngunit mali pala. Kaya dapat maging tapat tayo hanggang wakas. Amen? And next, sabi po dyan, keep on watching. Keep on watching. Sige po. Kaya napakalaga. Sige po, next. In Ephesians chapter 5, 13 to 14. Una na po dyan, sinasabi ng Panginoon, wake up, sleepers. Sabi mo, wake up, sleepers. Ang isang tulog na tao, di ba na lang kapag tulog mantika, wala yung pakialam sa nangyayari. Parang bumabagyo na, nasusunog na siguro ang bahay, dahil tulog mantika, wala na yan, baka pagising na lang niya, nasan na ako? Wala na pala.
No, kasi tulog eh. Tulog. Sabi sa Ephesians chapter 5, 13 to 14, but everything that exposed to the light becomes visible. For the light making everything visible. That is why it says, wake up, sleeper. Arise from the dead, and the Messiah will shine on you. Tingnan nyo, mapapansin nyo. Makikita nyo dyan yung sinasabi ng Lord na expose. Before tayo dumako doon sa wake up, sleeper, makikita nyo sa verse ng, but everything that exposed, it means, in Greek word is elenko. It means to convict, to reprove, or bring to light for correction. Pag sinabing exposed, mga kapatid, masakit to. Nakakahiya to kung titingnan. Isipin mo may mga tinatago ka, dahil may liwanag, bigla ka makikita. Biglang mahahayag yung ginawa mo. Napansin niyo po? Yung something na parang meron kang, kunyari, may isang bagay kang tinatago. And then biglang bumukas na liwanag, napakalakas na liwanag, bigla ka nakita. Yung parang nakakahiya. Ganon din po dyan. Pag sinabing expose, it is a reprove and bring to light for correction. Pero ito tatandaan nyo, ang expose na sinasabi dyan is not to humiliation. Hindi para hiyain ka. Kundi para ma-restored ka at manumbalik ka sa Panginoon. Amen. Ang kahalagahan ng pag-expose ng Panginoon, dahil siya ang liwanag, pag na-expose ka na ng Panginoon, hindi para pahiyain ka lang. Dahil kung ang mga tao sa panahon natin ngayon, nagkakalat ng mga news o balita para pahiyain lang yung mga tao sa social media. Minsan tuwan-tuwa pa nga tayo eh. Diba? Nakakatakot, nakakalungkot. Na bilang isang mananampalataya, natutuwa pa tayo na may pinapahiyang tao sa social media. So may nakikita tayo mga na pinapahiya. Ganun ang tao. Pero sa Panginoon, kapag in-expose ng tao in-expose ng Lord ang tao sa mga bagay na ginagawa niyang kasalanan, hindi para hiyain ka, hindi para i-condemn ka, kundi para i-restore ka, kundi para ayusin ka, at kundi para bumalik ang iyong relasyon sa Kanya. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kung ikaw ay pagpasalamat sa Lord, pumalakpak ka sa Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na makondemn ka, hindi nais ng Lord na basta ka lang mapahiya ka, hindi nais yun ng Lord. Hindi nais ng salitang ito na binabasa natin para hiyain ka lang. No. Nais ng Panginoon na ma-restore ka. Kasi alam ng Lord ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. To the point na tulad ka nito. Sabi dito, wake up, sleeper. Minsan akala natin gising tayo. Amen. Pero mga natutulog na pala. Tapikin mo yung katabi mo, baka sabihin mo, tulog ka na ba? Malamig pa naman ang aircon. Pero sabi dyan, wake up, sleeper. Napakalaga na makikita natin na ang tinatawag na wake up, sleeper, it is a spiritual alertness na merong mga mananampalataya na na kay Kristo pero mga tulog. Panatag. Walang pakialam sa pananampalataya. Hindi kayang manindigan sa katotohanan. Takot magsalita sa katotohanan. Duwag sa paghahayag ng mabuting balita. That is a sleeper Christianity. Kaya sinabi ng Panginoon, wake up! Come on, sabihin mo sa atin mo, wake up! Wake up! This is a call to everyone. We need to be wake up sa pagkakatulog ng bawat isa sa atin. Dati na tayong mga patay sa kasalanan. Binuhay lang tayo sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kung bakit tayo ngayon ay may kalayaan sumamba, may kalayaang manalangin, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil lang sa tulong at kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya bakit meron tayong access manalangin. Kaya huwag mong iisipin na kapag nanalangin ka, kailangan kang dinggin ng Panginoon kasi mabait ka, kasi nagbibigay ka ng ikapo, kasi nagbibigay ka sa mga mahihirap. Hindi ang salvation na hindi para ang kabutihan, ang mga mabuting gawa ay hindi ginagawa natin para ma-earn ng salvation. Ito ay bunga ng ating kaligtasan. Kaya huwag natin iisipin na pagiging mabuting tao makakaligtas. Huwag natin iisipin na dahil mahilig kang manalangin, ligtas ka na. O dahil nagsisimba ka every Sunday, ligtas ka na. Ang tunay na may relasyon lamang sa Panginoon ang siyang maliligtas.
Amen. Kaya sinabi ng Lord, wake up, sleeper. Sabi pa niya dyan, it is arise from the dead, it's a symbolic repentance and living a sinful lifestyle. And sabi dyan, Christ will shine on you. So yung respond ng Panginoon, His glory, His truth and guidance will illuminate your life. Makikita ang katotohanan sa iyo. Kapag nabuhay ka, nagising ka, sa pagkakatulog mo mga kapatid, makikita ang katotohanan sa iyo. Makikita yung glory ng Panginoon sa iyo at makikita na ginaguide ka ng Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. Amen. So makikita natin dyan. Next po. Ay, pwede natin balikan yung Ephesians chapter 5, 13 to 14. Saglit lang po. Sige. Sige po. Masunod na po. Sabi pa doon, di ba? You cannot shine if you are sleeping. Amen? Hindi ka magliliwanag kung patulog-tulog ka sa pananampalataya mo. Hindi ka magliliwanag. Ang pagiging liwanag po ay isang identity na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pero paano nga ba tayo magliliwanag sa marami kung tayo patulog-tulog bilang isang mananampalataya? Kristiyano, we are Christian on Sunday, but carnal in Monday to Saturday. Masakit po, pero that is the truth. Pinalalaya ka ng Panginoon ngayon kung bakit niya sinasabi to. Hindi ka lang Kristiyano kada Sunday. Hindi ka banal-banalan kapag Sunday. Kailangan na pagiging banal ay ipinapamuhay araw-araw. Ang pagiging mananampalataya ay ipinapamuhay araw-araw. Hindi lang Sunday. Na parang mukha kang look holy, you are looking righteous on Sunday, but Monday to Saturday, hindi maipinta ang mukha mo, at hindi ka makilala bilang isang Kristiyano. Come on. Kaya sabi yan in 1 Thessalonica 5, 1 to 11, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Tulad na sinasabi ng Panginoon na kanyang pagbabalik. Sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Narinig niyo na ba yung story ni Noah? Sa story ni Noah, mga kapatid, gumawa siya ng isang napakalaking barko. Lagi siyang nagpapaalala, binigyan siya ng detalye ng Panginoon para gumawa ng isang malaking barko. At yung mga tao, sinasabihan niya, magbalik loob, mag-repent sa Panginoon sapagkat darating na paghuhukom ng Lord, magkakaroon ng malakas ay mataas na bagyo, tubig, baha, nalagpas sa bundok. Pero ano ginawa ng mga tao? Pinagtatawanan. Ang ginagawa ng mga tao, nagpapakasaya sa lahat ng uri ng bagay ng kasamaan sa mundong to. Nagliliwaliw, naglalasing. Gumagawa ng alamang klaseng uri ng kasalanan na walang pake sa sinasabi ng Noah. At to the point na pumasok na si Noah sa arko. Lumakas at tumaas ang napakataas na tubig, baha. Humihingi sila ng tulong. Pero hindi na binuksan ang barko. Ganon din sa pagdating ng Panginoon. Kaya yung mga pagkakataon na may ginagamit ang Lord sa pagbabahagi ng salita niya, sa labas, kahit dito sa church, huwag nating baliwalain na pag sinabing repent, you need to repent. Huwag nating baliwalain, ay matagal pa mangyayari. Ganyan din ang nangyari sa mga panahon ni Noah. Nakakala nila matagal pa. Kalokohan lang ang nangyayari kay Noah. Baliw lang si Noah. Pero yun pala, yun ay talaga yung paghuhukom. Huwag nawa na ang bawat isa sa atin na nakikinig ngayon ay maiwan. We pray and we ask ng lahat ng mga mananampalataya sa panahon ito, lalo sa mga taga CLCC, na makasama hanggang sa pagwawakas ng mundong to, kasama ang Panginoon. Kasi tulad nito, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Ganyan ang mundo. Nakakala natin, panatag tayo. Napaka wicked ng mundong to. Nakakala natin peaceful. Pero hindi pala. Darating ang kapahamakan, darating ang paghuhukom, darating ang judgment. At kung hindi nga tayo handa tulad na nangyari sa panahon ng mga tao na kay Noah, maaari din tayong makulong sa walang hanggang kapahamakan.
na nais ng Panginoon doon tayo mapaalis at mapalaya. Na hindi tayo humantong sa puntong doon tayo mapunta. That is the core kung bakit bumalik ang Panginoong Hesus. Kung bakit naparito ang Panginoong Hesus para sa atin. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. But because we are so ignorant and prideful, matitigas ang ulo, wala tayong pakialam sa sinasabi ng Panginoon, sa sinasabi ng Lord, sa pamamagitan ng mga mensahero niya. Kaya sa panahong ito, kung ikaw ay mananampalataya, wake up. Kung ikaw ay natutulog, wake up. Sa panahon na akala mo okay ka pero hindi pala. Na akala mo napakatatag mo ng mananampalataya pero hindi na pala. Kaya ang sabi dyan, ngunit wala na kayo sa kadiliman. Taas ang kamay ng wala na sa kadiliman. Wala na nagtataas. Kamusta mo? Wala na sa kadiliman. Nakakatakot. Taas ang kamay. Parang nag-alinlangan eh. Taas ang mga wala na sa kadiliman. Praise God. Wala na sa kadiliman. Pag tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng buong buhay, tandaan mo, ang banal na Espiritu ay nasa sayo na. Kaya hindi ka na namumuhay sa kadiliman, ngunit sa liwanag. Kaya ikaw, sabi dyan, kaya nga, wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na dating na parang magnanakaw. Bilang ikaw naman na nampalataya, itong pagbabalik ng Panginoon, hindi ka na mabibigla. Kasi prepared ka. Kasi handa ka. Alam niyo kung sino lang yung mabibigla at matatakot? Yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Yung mga taong nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay tao lang. Na ang Panginoong Hesus ay propeta lang. Na ang Panginoong Hesus ay anghel lang. Na ang Panginoong Hesus ay hindi siya Diyos. At ang mga tao, mga atheists, mga tao na mga walang paniniwala sa Diyos, sila yung matatakot, mabibigla sa pagdating ng Panginoon. Pero ikaw naman na nampalataya, na nasa liwanag, hindi ka na para mabigla sa pagdating ng araw na yon. Dahil handa ka. Amen. Next po. Oh, thank you Lord. Kaya sabi yan, malayo pa ano? 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. Kaya kung bakit yung sinasabi ng Panginoon maging watchful tayo? Kasi meron tayong kaaway. Sino ba yung kaaway natin? Hindi kapitbahay, hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi pamilya mo. Your adversary, the devil. Meron tayong kaaway. Our enemy. The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. It means, makikita po natin dito mga kapatid, na inuutusan tayo dito, ni Apostle Peter, na maging sober-minded. Ibig sabihin, maging malinaw ang pag-iisip, matino. Hindi to basta parang kambaliw, hindi ganon. Hindi sinasabi ng Apostol Pablo. Matino ang pag-iisip to the point na you are conscious, you are aware, rather, sa kung ano yung nangyayari sa panahon. And you are watchful nga, you are vigilant, na ang pamumuhay mo ay hindi ka lang basta-basta na kain, tulog, gising, trabaho o aral. Ang buhay mo ngayon, dahil vigilant ka, lumalakad ka bilang isang estudyante, bilang isang asawa, bilang anak, bilang kapatid, bilang isang disipulo ng Panginoon na watchful. Amen po. Kaya sabi dyan, be sober-minded. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya napakalaga talaga maging watchful, mga kapatid. Next po. Sabi ba dyan? Balikan natin yung 1 Thessalonica. Yan. Seize the day. Pag sinabi yung seize the day, mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng seize the day? It is a steward the present moment for eternal life or eternal impact. Next po. Kaya sabi dyan, pag sinabi kang seize the day kasi, ito yung parang, hindi ka na parang yung ipagpabukas mo pa yung gagawin mo. Sabi dyan, don't delay repentance, don't postpone obedience, don't neglect your calling, don't waste your suffering, don't ignore conviction, and don't drift spiritually. Sa mga bagay na yan, kapag sinabing seize the day, tatandaan ninyo, ito yung napakalaga kung bakit hindi sinabi ng Panginoon ng araw ng kanyang pagbabalik. Na para sa araw-araw,
lagi kang handa. Isipin mo na lang kung merong exact date and time. Siguro ang gagawin mo ngayon, ay ganito pa palang panahon, 2035 pa pala darating ang Lord. Gagawin ko muna yung mga gusto kong gawin bago muna ako magbalik loob sa kanya sa 2035. Parang ganon. Pero kaya, alam, napakahalaga, napakadunong ng Diyos na hindi niya sinabi ang eksaktong araw at panahon ng kanyang pagbabalik. Na para ikaw sa panahong ito, araw-araw, lagi kang maging handa at maging faithful sa Panginoon. Kasi bakit? Seize the day. Huwag mong sabihin malakas ka pa. Huwag mong ipagmalaki ang lakas na meron ka ngayon. Dahil noong nakaraang linggo lamang po, personally, nakaranas po ako ng trangkaso. Yung trangkaso na yun, as in, para akong malumpo. As in talaga, to be honest, nalumpo talaga po ako. Na hindi ko talaga mailakad ang mga paa ko. Na hindi ko alam kung bakit. And I realized something in my life. Walang pinipili ang kamatayan. Hindi mo pwedeng sabihin, bata ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin, matanda ka pa. Kaya ko pa. Siguro mga pwede natin hilingin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Pero ang kalooban pa rin ng Lord ang mangyayari, hindi ang kalooban natin. At kung sa panahong ito, di man dumating ang Panginoon, at dumating sa point naman na mawakasan tayo ng buhay, handa pa tayo. No one knows the time and hour, because our time is running out. Tulad na nangyayari ngayon. Kung papansinin nyo, tulad ng sinasabi ko rin nung Friday, dito sa church, kapag meron po kaming message, meron kaming time limit. Pababa ng pababa, paliit ng paliit, hanggang dumating sa zero. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, tuloy-tuloy ang nababawasan ng oras. Hindi yan humihinto, hindi yan tumitigil kasi ginawa mo to. Araw-araw yan nababawasan. Kaya napakahalaga ang pagpili ng lahat ng ginagawa natin araw-araw. So don't delay repentance. Kung merong kinukonvict sa'yo ang Lord na mag-repent ka sa bagay nito, ihingi mo ng tawad, repent. Don't delay repentance. Don't postpone obedience. Partial obedience is disobedience. Kapag susunod na din naman tayo sa Panginoon, all out na sa Lord. Don't neglect your calling. Tinawag ka na ng Panginoon. Huwag kang magbingi-bingihan. Don't waste suffering. Yung suffering na naranasan mo, hindi yan dahil inabando ka na ng Panginoon. That suffering is pinaranas sa'yo ng Lord para tumibay ka sa pananampalataya. Kaya huwag mong aksayahin yung suffering na meron ka ngayon. Hindi mo man nauunawaan ngayon, but to be honest, merong plano ang Lord sa suffering na meron ka. Hindi ka naniniwala? Ang pagiging mananampalataya, hindi po ito pag naging mananampalataya ka, exempted ka na sa suffering. Kasi nungalingan yun kung may mag-share sa inyo ng word na gano'n. Nang pagiging mananampalataya, wala nang suffering, wala nang trials, wala nang problema, kasi nungalingan yun. Ang pagiging mananampalataya, hindi tayo exempted sa suffering. But the most important thing, if we experience suffering, meron tayong strength na nanggagaling sa Panginoon. Kaya sabi dyan, don't waste suffering. Don't ignore conviction. To the point na ngayon na meron kang, nasa iyo ang Holy Spirit, kino-convict ka nito, na kapag may times na natetempt kang gawin, panoodin yung porn, panoodin yung gawin itong gawin, o natetempt ka na makikabit, natetempt ka na magsinungaling, there is a conviction, so don't ignore that kind of conviction. Are you listening? Don't ignore conviction. Bakit? The more we ignore conviction, the more na nagiging matigas ang puso natin. To the point na natutulog ka na masaya kang ginagawa ang kasalanan. Alam mo yung nakakatakot po? Magpasalamat ka kapag kinoconvict ka pa rin ng banal na spirito. Ang nakakatakot, yung gumagawa ka na ng kasalanan pero wala ng conviction. Yun ang nakakatakot na lugar ng isang tao na namumuhay sa mundong ito. Na natutulog ka na lang ng mahimbing habang ginagawa yung mga kasalanan na wala ng conviction. Kaya ipagpasalamat mo sa Panginoon to the point na natetempt ka sa isang bagay na pagkakasala, kinoconvict ka pa rin niya. That is a part ng pag-ibig niya para sa iyo. Ipinapakita niya lang na anak, hindi yan tama. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon kung kinoconvict ka niya kahit ngayon. And don't drift spiritually. Huwag kang lumayo sa Panginoon.
Huwag kang lumayo. Huwag kang para bang wala ka ng pag-asa, na para bang to the point na hindi mo na pinagtitiwalaan ng Lord. Don't treat spiritually, mga kapatid. And next, sabi dyan, so then, Ephesians chapter 5, 15 to 17, malapit na ako matapos. So then, be careful how you live. It means, sa pamumuhay natin, tulad ng sinabi natin kanina, kung seize the day, it means, dapat maging marunong tayo sa kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Kaya sabi dyan, do not be unwise, but wise. Ang pagkaroon ng wisdom, sabi nga sa Proverbs, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung gusto natin maging wise, kailangan natin magkaroon ng banal na pagkatakot sa Lord. Kung gusto natin maging careful tayo sa pamumuhay natin, hindi ito sa sarili nating galing at lakas, kundi kung ano yung meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya sabi niyan, make the best of your time, because the times are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will. Ito yung bagay na gustong sabihin ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, sa araw na ito, na ang panahon at oras mo, na inilalagak mo sa araw-araw, gamitin natin ng matalino, may katalinuhan, may karunungan, na galing sa banal na pagkatakot sa Panginoon. And next po, conquer death. Tayo pinalaya na ng Panginoon, tayo pinanagumpay na ng Panginoon sa kamatayan. Hindi ito basta lang pisikal. Ito yung spiritual. Tulad nga na sinabi sa salita ng Panginoon, tayo ay dating patay na sa ating mga sarili. Ngunit tayo buhay na sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Sabi po dyan sa verse, 1 Thessalonica, verse 1, 5 to 11. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo yun. Gaano ang pag-ibig ng Diyos, kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa atin mo, mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang ikaw ay mapahamak. Nais ng Panginoon, ang nais niya hindi ka bagsakan ng puot, kundi iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya sa verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito, yun ang sinasabi natin kanina. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Ang pagiging watchful, ang pagiging vigilant, hindi to isolation, na parang kanya-kanya tayo.